Hey guys, so galing na ako sa labas. Galing na ako sa bank and dun sa SM Cherry. And so ngayon ko lang naisip mag-video. Okay, so ngayon gumagawa ako ng chia pudding. So meron akong 4 tablespoons na chia seeds. And then cream. Hindi ko naman siya lalagyan ng pampatamis. So, ibababad lang natin to sa cream, yung chia seeds. Okay, so mga half na ito talaga yung nalagay ko. Tapos maglalagay akong milk. So konti lang. Mga half cup. Hula-hula. Okay. Lagyan natin ng Greek yogurt. Meron ako. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Yung non-fat na BTIC na Greek yogurt. So, meron siyang liquid kanina dito. Tapos, tinapon ko siya. So, mga 1 tablespoon lang na Greek yogurt. Tapos yung pampatamis niya, ilalagay ko na lang kapag nakainin ko na siya. Ang gagamitin ko is yung equal. Ganon. Ayan. Tapos mag-add na lang ako dito ng fruits kapag kakainin ko na siya. So, minimix ko lang talaga yung Greek yogurt para hindi siya buo-buo. Ayan, so natusta yung spinach dip na pizza. So, ito yung leftover nung nakaraang araw. Ayan. 3 lang kasi kami, tapos 3 box yung dumating. So, ayan. 2 slice to. Yun na lang kakainin ko. Tapos, iiwan ko lang to sa ref. Hanggang sa maging okay na siya. So, makikita nyo kung okay na yan dahil parang aalsa yung, parang dadami siya, ganun. Hindi siya dadami, pero lalaki kasi yung chia seeds. So, sarap. Kahit walang sugar. Gusto ko yung lahat niya. Ayan. So, ano to? Mayroong rubber yung container. Tapos, bukod dun dito sa pizza, 2 slice. Ang kakainin ko ay ito. Ito yung overnight oats. So, ano lang to? Diba? Hindi mo makikita. So, ang laman nito ay rolled oats na Healthy You yung brand. Tapos, yung chia seeds na Nutri something. Yung color orange yung packaging. Yun yung gamit ko na chia seeds. Tapos, meron tong banana, milk, tapos yung
yogurt na pinakita ko sa inyo kanina. Then, nilagyan ko ng almonds. Ayan. So, yun lang yung laman. Tapos, ang pampatamis na ginamit ko dito ay equal. Maganda kainin ko to kasi sobrang nakakabulog niya. Tapos i-spread ko lang yung yung spinach dip. Medyo na toast yung pizza. Parang siya hindi naman siya nag-dry. Kasi sa oven ko siya pinainit. So, na toast. Pag sa kasi, pag sa microwave ko lang siya pinainit. Sa una lang malambot yung bread. Tapos, pag hindi mo nakain agad, tumitigas siya. So, at least sa oven, magiging crunchy yung pizza. Pag nasobrahan, kagaya ng nagawa. Ayan, so hindi intentional yun. Whew, init. Ayan, so nakapatong kayo sa tissue holder namin. Tapos, ito, hot sauce. Tinry ko yung Tabasco. Gamitin dito sa sa Angel's Pizza na spinach dip. So, ang panlasa ko sa kanya, lasang panis. Kasi, di ba yung Tabasco, medyo sour yung, niya, yung flavor. So, pag kinain ko siya, kasama na itong spinach dip, feeling ko panis yung lasa. So, yung lakas ng ulan. Kaya ba? Hindi ko alam kung naririnig nyo. Pero, after ko sa bank, uwi ako dito, magbibisa ako ng pang-jogging ko sana. Kaso, pagdating ko sa bahay, galing sa bank, sobrang bumusong ulan. Swerte ko kasi hindi ako nagdala ng kotse sa bank. Kasi nandyan lang sa SM Cherry yung may BDO doon. So, doon ako nagpunta. Kasi naglakad lang ako. Pag uwi ko ng bahay, yun na. Sobrang lakas na ng ulan. Swerte lang. Pero may dala naman akong umbrella. So, kahit umulan siya, okay lang. Pero hindi. Ayan, kahapon pala. Nakalimutan ko na mag-video. Saka isang araw, hindi namin kong lakad. Yung isang araw, pumunta ko dun sa aesthetic center. Kasama ko yung best friend kong si Piper. Yun. Isa sa mga best friends ko. Nagpa-RF kami, nagpa-Cavi, Slimming Iron, pati yung meso lipo. Nagpa-ano ko sa arms. Sana umeffect siya sa akin. So, nung Wednesday yung first session namin doon. Sa Marikina branch kami. Hair Beauty Aesthetic Center. Basta doon. So, nakalimutan ko mag-video throughout the procedure. And yung sa mga pinuntahan pa namin before kami pumunta doon. Ayun. So, hindi na talaga ako vlogger. Hindi ako marunong. So, nakakalimutan ko talaga mag-video. Tapos kahapon, galing naman ako dun sa bago kong dental clinic. Ayun. So, for the past how many years?
ang dental clinic ko ay dun sa may Vicente Cruz sa Manila. Kaso, sobrang malayo siya para sa akin. Kasi yung schedule ko, hectic Pero, anyways, yung schedule ko, hindi talaga tumutugma. Tapos, hindi ako nakakapunta na madalas, ganyan. So, instead na 4 months na lang yung ngipin ko, tatanggal na siya. Hindi pa rin natuloy. Kasi, hindi ako nakakapunta. Dahil malayo sa akin, traffic. Kailangan ko pa mag-drive na malayo papunta doon. Tapos, kailangan ko magpa-schedule. Ako, pag bigla-bigla lang parang, may free time ako ngayon, tapos punta akong dentist ko, ganun. Hindi yung ini-schedule, hindi ko kaya. Yan, so kahapon, galing na ako sa bago kong dentist. Luckily, tinanggap nila ako na hindi na nila kailangan palitan yung mga brackets ko. So, good thing. Pero nagbayad ako ng fee. 3,000 pesos yung fee na para i-accept nila ako that day. Tapos, binayaran ko yung adjustment ngayon. So, 4,000 na. Tapos, nagpa-x-ray ako ng bago. So, 1,000 yun. So, 5,000. Tapos, yung pinasta nila yung dito ko. Ayan. So, 1,000 din yun. Kasi, nakapasta na to before. Yung harap ko. Tapos, natanggal siya. So, kailangan nila palitan. 1,000 din yun. So, nagbayad ako ng 6,000 para makalipat sa kanila. Ayun. Okay naman kasi at least malapit na sila. Doon na lang sa may likod ng SM North yung clinic. So, madali ka na sila mapupuntahan. And, tumatanggap sila ng walk-in. So, kahit hindi ako magpa-schedule, basta may vacant na time, tatanggapin nila ako. Uunahin lang nila yung naka-schedule, then ikaw na yung next. Ganon. Tapos sobrang accommodating nila. As in, so nakalimutan ko banggitin yung pangalan ng dental clinic ko ngayon. So, yung Retro Smile, dito sa may Bagabantay area. So, bagong bukas lang yung branch nila dito sa Bagabantay. Pero meron sila before, I think sa Novaliches area. Yun yung first branch yata nila. So, yung pinuntahan ko is yung second branch, yung malapit sa akin. Ayun, so nagbayad ako ng 6,000 para i-accommodate nila ako. Medyo nakatipid ako doon kasi yung unang clinic na nakausap ko, 3,500 yung acceptance fee. No, paano ba? 3,500 yung i-remove nila yung lahat ng brackets. Then, magpapahinga ako ng 1 month. Tsaka nila ako i-accept ng 3,000 pesos. Yung babayaran ko. So, bali, 6,500 na yun, di ba? Tapos, wala pa din yung bagong x-ray. Hindi free sa kanila yun. Although, may libre silang pasta and bunot. Pero, parang, hindi ko naman kailangan yun ngayon kasi mas importante sa akin yung may mag-accept na clinic, tapos gagawin agad yung problem ko that time. So, buti nakahanap ako ng mas malapit pa sa akin. Yun. Tapos yung unang clinic na nakausap ko, pag na-late ka, kakaltasan ka kagad nila ng percentage ng amount ng ipapatreatment mo, ganyan. Alam mo yun? Tapos, syempre, minsan, hindi na maiwasan magka-emergency ka, biglang hindi ka pwedeng makapunta dun sa schedule mo. So, 30% ka nila. Diba? Parang, ang mahal-mahal na ng ginastos ko. Tapos, biglang 30%, diba? So, buti talaga nahanap yung Retro Smile. Okay, sa mga gusto ng dental clinic na nandito sa may malapit sa Muñoz area, SM North, around Congressional Avenue. Ayan, yun yung mga nearby areas na malapit sa clinic ko ngayon. So, Project 7, malapit din. So, tatawid ka lang sa EDSA. May overpass naman. So,
okay lang. Tapos pag may car ka naman, U-turn ka lang and then malapit na rin yun. So, dun kayo pumunta sa Retro Smile. Sobrang accommodating nila. As in, hindi ka mahihiya. Itanong mo lahat ng gusto mo itanong. Ganyan. Tapos ipa-estimate mo lahat ng gagawin sa ngipin mo. Na mga gusto mo ipagawa sa ngipin mo. So, i-accommodate ka nila ng bonggang-bongga. Yun. So, si Doc Princess yung nag-asikasa sa akin. Yan. So, bisita kayo sa kanila or i-follow nyo yung Facebook page nila. Tapos marami silang discounts ngayon. Nakita ko sa page nila marami silang 50% off na services. So, punta lang kayo dun sa clinic nila. Or tawag kayo, message kayo, ganyan. Sobrang ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng service. Pero thankful din naman ako dun sa last na dentist ko kasi nung sinabi ko sa kanila na magta-transfer na ako to a different doctor, sabi ko dito sa QC kasi nga hirap akong makapunta sa kanila dahil medyo malayo talaga sila sa akin. Tapos yun, sobrang easy lang. Nung sinabi ko mag-transfer ako, tinanong niya ako kung ano yung kailangan kong documents, ganun. Tapos sinend naman nila sa akin agad online. So, sobrang okay din. As in. So, sa mga hindi to sponsored guys ah. So, sa mga nasa Manila area naman, near Vicente Cruz, pag kailangan nyo ng dental clinic, i-visit nyo naman sila sa sa Dr. Centino Yumol Dental Clinic. Yun, along Vicente Cruz yung clinic nila. Sobrang babait din ng staff doon. So, sila yung dentist ko for the longest time. So, medyo pasaway akong pasyente, kaya, ayun. Kinailangan ko lang talaga lumipat. Pero kung talagang accessible sila sa akin, wala naman akong planong lumipat ng clinic. So, yeah. Pag nandun kayo sa area, message nyo sila. Sa kanila na lang kayo magpa-dentist kasi okay din sila. Sobra. Ayan. And affordable yung services nila. Okay. Ano ba nangyari? Ayun. Ayun nga yung mga nangyari. Tapos, nakalimutan kong i-video din yung yung paggawa ko neto. Mga ganyan. As in, hindi talaga ako pwede mag-vlog. Lagi ko nakakalimutan. Yun yung mga nangyari sa akin. Yung mga nakaraang linggo. Update ko na lang kayo mamaya guys. May gagawin pa ako. Na interesting. Kung yung gamit ng dog. Ayan. Babanlawan ko lang sila bago ko ilagay sa washing machine.
Hey guys! So, tapos na ako mag-walis at mag-mop ng sahig. Ayan. So, mamaya, babrushin ko naman yung dalawang carpet. Yung para dito sa sala, tsaka dun sa dining. So, nadumihan kasi. So, kailangan ko na siya labhan. Tapos, ako lang mag-isa. So, magluluto tayo ng kakainin natin. Iniisip ko pa kung ano. Gawa mo na ako ng pagkain ng Dilo. Monelo. Tapos lalagyan natin ng filtered water. Hotdog. Longganisa. Puro longganisa naman. Longganisa ulit. May longganisa pa. So, chicken frank. Ayan. So, tosino na lang tayo. Hintayin ko lang lumambot ng konti. Tapos kakainin ko yung half. Lulutuin natin yung kalahati. So, magluluto tayo ng 2 egg. Ayan, 2 eggs. So, kahit ready to cook na, sanay pa rin akong pinapakuluan yung tosino. Ayan. Kahit pwede lang prituin agad. Mas okay pa rin siyang pinapakuluan. Hintayin ko lang maubos yung water. Tapos, lalagyan ko siya ng konting oil. Kain tayo ng rice ngayon. Ang baby ng daddy. Mabango na sila. Kasi halos tuyo na to eh. Ano na lang. Parang konting hangin na lang. Parang malamig-lamig na lang sila. Ganyan. So, 5 lang yung damit niya. Di pa ako nakakabili ng mga bago. Pinakamakulit. Sit.
Wow, very good. Wala akong treats. Yan, very good ka. Wala akong treats. Matigas ulo nito eh. Sobrang kulit. Oh, nandidila. Ew. So, nagsalang naman ako ng mga bed sheets saka pillowcases. Parang 2 bed sheet lang yan. Tapos maraming pillowcase. Tapos ito yung 2 carpet na kailangan kong laban. So, baka sa isang araw na yan kasi wala akong sasampayan. So, ito yung snap natin ngayon. Black and green olives. So, favorite ko is yung green. Tapos, almonds. So, naghihintay lang ako ng laundry. Hey guys. So, dumating na yung in-order ko sa orange. Ito yung lagayan ng overnight oats. Itong isa, parang masyado siyang malaki. Ganyan. Siguro lalagyan ko naman ko ng sugar. Airtight naman to, so. Okay. 3 ganito. Tapos ito, feeling ko ito yung perfect. Para. Masyadong ayaw magupit. Tatlo din na ganito. Ayan. Feeling ko ito yung maganda kasi maliit lang. Ayan. Liit. Diba? Ito yung okay. Pwede ito. Kasi nagtry ako sa mas maliit pa rito yun eh. Sobrang dami. Hindi ko rin maubos. Ito. Tama siya. Tapos ang ganda glass. ₱30 lang to isa. Tapos ito, 40. Tatlo. Mamaya gawa tayo ng overnight oats. Hugasan ko lang to. So, gagawa tayo ng overnight oats. Ito yung gamit ko ngayon. So, 265 ml lang to. So, ganti lang. Siguro mga, ano ba, 1 tablespoon. Dalawa lang siguro. Isa. Konti lang. 3 para sure. Kasi sobrang umaay pa yan. Tapos magiging pilit na pilit yung ano, yung oats. So, 3 tablespoons. Tapos yung fruit,
Ayan, so